Alam nyo, marami po ang bumibilib dati dito kay Secretary Vince Dizon nung panahon ni Pangulong Duterte dahil naging parte po ito ng gabinete niya. At magaling naman po itong taong to at talagang na-handle niya ng maayos yung ibinigay na trabaho sa kanya ni Pangulong Duterte. Pero ngayong napunta ngayon siya sa administrasyon ni Bongbong Marcos, tila parang maagang nabulok itong si Secretary Vince Dizon na alam naman natin na may corruption po pagdating sa DPWH, pero parang pinagtatakpan na lang ni Secretary Vince Dizon. So parang pikit mata na lang po niyang tinatanggap yung mga nangyayaring kabulustugan niya sa DPWH, lalo na dito sa mga road reblocking po dito sa kahabaan po ng EDSA. Dahil nung una po pinagmamalaki po niya na isang contractor po yung nagbigay ng assurance na magiging maganda po yung magiging road reblocking po sa EDSA dahil first class po yung ginamit na aspalto para hindi nga daw magka-uka-uka, magkanda butas-butas at magiging banayad nga po yung pagta-travel po ng mga yung mga mamamayan natin sa pagbibiyahe po. So hindi na po nakakatagtag, hindi tulad po ng mga nakaraang dati, 'di ba, na hindi pantay-pantay yung mga kalsada diyan sa EDSA. Pero dito nga talagang ipinagmamalaki ni Secretary Vince Dizon under ng kanyang under his watch yung DPWH talagang gagamit sila ng first class na spalto at ang isang magaling daw na contractor ang gagawa niyan na talagang masasabing nasa mga rank 1 parang ganun. So ito panoorin po natin si Secretary Vince Dizon sa kanyang pagbibida na talagang magiging maayos daw po ang EDSA at papanoorin din po natin yung isa pang Vince Dizon na parang sumablay yata dahil after po ng isang taon yung pinagmamalaki po nilang aspalto sa EDSA bigla nagkabutas-butas po dahil nga po sa malakas na pag-ulan at pagbaha. So ito panoorin po natin si Secretary Vince Dizon sa kanyang pagbibigay nga rito ng assurance na magiging maayos nga po yung EDSA sa kanyang pagiging DPWH Secretary. So ito panoorin po natin, pero syempre bago ang lahat, kung hindi ka pa nakapollow sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung follow button at the same time pa-like and share na rin po, wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito panoorin po natin. How can you assure us that yung gagawin pong rehabilitation sa EDSA will last us a long time at hindi po after 1 year or 1.5 years ay butas-butas na naman Maganda ito? pong tanong yan. No, unang-una, ang ginagamit nating aspalto ngayon at itong pagre-reblock natin, no, talagang piling-pili. Ibig sabihin, nung una kasi ang plano, Pinky, talagang babakbakin yung buong EDSA mula Rojas Boulevard hanggang Monumento. Yan tinanggihan ng Pangulo yan. Sabi niya, find a better way para hindi naman mahirapan ng mga kababayan natin and find better technologies that other countries are using already. So, yan ang pinilit natin gawin. No? Talagang yung mga engineers natin naganap ng bagong paraan. At ito na yon, no? Yung bagong paraan, gumagamit tayo ng mas matibay na aspalto na ginagamit lang sa Pilipinas ngayon sa ating mga expressway, sa mga sa NLEX, SLEX, Skyway, SCTEX, etc. At sa mga runway, sa mga airport. First time natin ginamit itong aspaltong ito sa ating mga normal national roads. I'm assuming it's more expensive than the It's a usual. little more expensive, pero dahil nga nagbaba din tayo ng presyo ng ibang mga materyales, actually, mas mababa. At nag-reduce tayo dramatically nung scope of work. Yung original na 17 billion na budget para dyan, tingin ko lampas 5 billion lang, o wala pang 6 billion okay. ang gagastusin natin for the entire stretch of it. Northbound and southbound. Both. And Both how yan. long is that supposed to last? Ang sinasabi sa atin, minimum 5 years. Minimum. 5 years ang bago i-maintain ulit yung ginagagay nating pag-aayos ngayon sa So not in sa hindi EDSA. siya masisira in 1 year or 1.5 years. Yun ang garanti. Minimum. At meron of namang 5 warranty years. yan yung ating contractor. So kung meron mang konting masira dyan, aayusan din nila yan at no cost to government. So take note po yung mga sinabi ni Secretary Vince Dizon, talagang confident po siya na talagang magiging matibay. At nagbigay siya ng assurance na talagang up to 5 years daw po yung
yung tibay po ng asfalto dahil yung kumbaga first class daw yun ang sabi niya, kaya talagang kumpiyansa siya. At the same time, tingnan nyo rin po yung data, January lang po yan, January 2026 po yung kanyang interview. So probably mga natapos to by February siguro, ganyan, no? February or March, nasa ganyan. And tinanong po natin itong nangyari po after nga po ng itong kasalukuyang araw po August po. Tingnan po natin kung ano na po nangyari doon sa pinagmamalaki ni Secretary Vince Dizon na talagang ikinadismaya po ng marami dahil nga mukhang pati siya, kahit na niloloko na siya ng mga kontraktor doon sa DPWH, parang alam nyo, pikit mata na lang dahil syempre tatamaan siya ng kanyang boss. Ito, panoorin po natin. Wala pang isang taon mula nang ayusin pero tad-tad agad ng lubak ang ilang bahagi ng EDSA. Ang mga bagong aspalto kasi nabakbak dahil sa ulan. Nakatutok si Oscar Oira live. Oscar. Yes, Vicky, wala masyadong pagbaha sa Metro Manila ngayong araw. Pero ang mga naging pag-ulan nitong mga nagdaang araw, nag-iwan ng ilang bakbak na kalsada sa EDSA. Matapos humupa ang mga pag-ulan sa Metro Manila ngayong linggo, ito ang bumungad sa mga motoristang dumaraan sa EDSA. Natadtad na naman ng lubak ang pangunahing lansangan ng Kamaynilaan. Sa bahagi ng EDSA Kalayaan southbound, kita ang malalalim na uka na puno pa ng tubig. Gayon din sa may busway sa may parting Estrella. Abala at posibleng peligroso sa mga motorista ang mga yan, lalo't mahigit 400,000 sasakyan ang dumaraan sa EDSA kada araw. Inabutan namin kanina ang mga taga-Department of Public Works and Highways na isa-isang tinatapalan ang mga lubak. Kaya di nadaanan ng mga bus ang bahaging ito ng busway hanggang sa may parting Buendia. Sinubukan namin silang kausapin pero di raw sila otorisadong magsalita. Pero bakit nga ba nauwi muli sa lubak ang ilang bahagi ng EDSA matapos ang ilang araw lang na pag-ulan? Yan ay kahit katatapos lang ng Phase 1 ng road reblocking ng EDSA kasama ang bahaging nakitaan namin ng lubak. Matatanda ang sinimulan niya noong bisperas ng Pasko noong nakaraang taon at ginastosan ng 1.2 bilyong piso. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng DPWH King inang yan. Halos 1 billion po ang ginastos doon sa EDSA. Tapos December pala sinimulang gawin yung road reblocking. August pa lang. Wala pang 1 taon. Bakbak na agad. So, dito makikita natin, diba, na pagdating po sa administrasyon ni Bongbong Marcos, huwag tayo magpapaniwala na first class, high standard, magandang klase, yung mga ginagamit para sa mga ganyang proyekto. So, lagi na lang po nating isipin na every time meron pong proyekto si Bongbong Marcos, hindi may iwasan o hindi talaga may aalis na merong kumikita munang individual dyan bago talagang ibigay yung talagang nararapat sa ating mga mamamayan. Kumbaga dito, mas inuuna po talaga ng mga tao ni Bongbong Marcos yung kanilang mga bulsa kesa talaga mabigyan po ng magandang serbisyo ang ating mga mamamayan. So, naniniwala ba kayo na walang kumita doon sa proyekto ni Bongbong Marcos na yon? Paki-comment down below po kung naniniwala po kayo yan. Kung hindi naman, i-comment nyo na rin po. So hanggang dito lang po. Muna maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.